Life is too short. Ayun mga bro, ang tatalakayin natin ngayon sa video na ito ay patungkol sa life is too short na kataga nating mga tao. At yan po ang pag-uusapan natin ngayon sa video na ito. So, life is too short. So, ayun mga bro, siguro alam na alam po natin ang tagline na to, no? Kasi lahat po ng tao ay alam naman po na ang buhay natin ay panandalian lang. Pero bakit nga po ba naging kataga ng tao ang life is too short? Ganito kasi po yung mga bro. Life is too short if we are thinking about short, no? If we are living for short. So, ang gusto ko pong sabihin mga bro, binigyan po tayo ng Diyos na buhay na panandalian lang. At ito po ay nakasulat sa unang Korinto chapter 29 verse 15. Tulad ng aming mga ninuno, kami nga'y mga dayuhan at naglalakbay lamang. Ang buhay namin sa daigdig na ito ay parang anino at pansamantala lamang. So yung mga bro, malinaw po na sinasabi ng ating Bible na tayo ay napadaan lang, no? Tayo, ang buhay po natin sa mundo na to ay panandalian lang. Pero wala pong sinabi ang Bible na mamuhay po tayo para sa panandalian, no? So ano pong ibig sabihin ko para sa panandalian? Kaya po naging kataga ang life is too short kasi nabubuhay po tayo para sa mga short meaning, para sa short stage life, Paano po? Binigyan po tayo ng buhay ng Diyos. At ito po ay temporary lang at napadaan lang po tayo. Kumbaga tayo'y dayuhan lang. Kumbaga may limit lang po na tayong mabubuhay dito sa mundo. Pero hindi po sinabi na mamumuhay po tayo para sa panandalian lang. Ito po yung panandaliang sarap, panandaliang yaman, panandaliang kapangyarihan. Na kung saan dito lang sa mundo matatagpuan. Kasi nga po sa mundo is temporary lang. Is short lang. Panandalian lang ang buhay natin sa mundo na ito. Ito yung sarap sa mundo na pangkatawang tao, which is panglupa, Yung pangtao po na sarap, kung ano man po yung klaseng sarap na nasa isip nyo, yung po yun. At yung pansamantalang kayamanan, yung panandaliang kayamanan, ito po yung hinahangad po natin, yung kayamanan sa mundo na ito, bago po ang Diyos. Hinahangad po natin maging mayaman para maging mas mataas po tayo sa ibang tao, sa ibang kapwa po nating tao. At yung sinasabi ko naman po na panandaliang kapangyarihan, ito po yung mataas ka po or may katungkulan ka sa mundo na to, pero hindi mo ginagawa yung katungkulan na yon para sa Diyos, kundi ginagawa mo yon para sa sarili mo, para mataas ang tingin ng mga ibang tao sa iyo, na kung saan hindi mo alam ay ibababa ka ng Diyos. Kasi mga bro, sabihin na natin, ako ang pinakamayaman sa mundo na to at ako ang pinakamakapangyarihan din sa mundo na to. Pero ano bang silbi netong pinakamayaman ako at pinakamakapangyarihan kung ito'y panandalian lamang? At alam po ng lahat ng tao yan na panandalian lamang. Pero marami pa rin pong taong nabulag sa katotohanan na namumuhay sa Diyos ng mundo na ito. At tandaan nyo po mga bro ang Diyos ng mundo na ito po yung Diyos ng kasalanan, no? So, ano po ang ginawa niya dito, no? Bakit po siya napadpad dito? Dumako po tayo sa John 10:10. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. So yung mga bro, kung sinasamba po natin ay pera o itong mundo na to ang gusto natin na panandalian lamang, ang sinasamba po natin, si Satan po. So ano po bang si Satan? Pumunta po siya dito para magnakaw, para pumatay at para pumanira ng buhay natin, ng buhay na pananampalataya po natin sa ating Panginoon. So ano pong gugustuhin nyo? Mamuhay na lang ng panandalian dito sa mundo na to? O gusto nyong marinig kung paano natin magkakaroon ng buhay na walang hanggan at upang hindi tayo mamuhay ng panandalian lamang? Siguro mga bro, sa mundo na to, kahit gawin natin ng lahat, ang buhay po natin dito ay panandalian pa rin kahit gawin po natin ang lahat. Pero ang sabi ko nga po kanina mga bro, hindi po tayo sinabihan sa ating Bible na mamuhay tayo para sa panandalian lamang.
Hindi po tayo sinabihan na mamuhay tayo sa makamunduhang way, sa makasalanang way po, no? So, paano po natin? So, anong way naman po ang binanggit sa atin ng Biblia? So, ito po kasi, ito po yung tinatawag po nating pananampalataya, ano? Pag nagkaroon po tayo ng pananampalataya sa ating Panginoon at isusuko po natin ang ating sarili sa Kanya ng buong puso at susunod po tayo sa Kanyang mga kautusan, ay bibigyan niya po tayo ng buhay na walang hanggan. At higit po sa lahat doon, ang life is too short po natin na magiging buhay na ng sagad-sagaran. Ang pinakamaganda po doon ay mabubuhay po tayo ng sagad-sagaran ng walang hanggan kasama ang ating Panginoon. At ito lang ang gagawin mo mga bro sa unang kautusan po ng ating Biblia sa New Testament po, sa Matthew 22 verse 37. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. So yun mga bro, kung gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan, dapat isurrender mo lahat ito sa Panginoong Hesus. Isuko mo, pag-iisip mo, ang puso mo, at ang buhay mo. Mga bro reminder po, ito po ang unang kautusan. Unang kautusan po ng ating Panginoong Hesus na kung saan hinati niya po yung 10 Commandments sa dalawa. Ang pangalawang kautusan po mga bro, ibigin po natin yung iniibig ng Diyos. So sino po bang iniibig ng Diyos? Ang iniibig niya po, tayo. Tayong mga tao. Iniibig tayo ng Diyos. Kaya dapat lang po na ibigin din po natin ang kapwa natin. Kahit sino man siya, kahit ano man siya, o naging tingin na natin sa kanya na naging makasalanan siya or nakulong na siya, ay dapat mahalin po rin natin siya. Hindi po natin siya lalaitin. Tandaan nyo po, sa mata po ng Diyos ay pantay-pantay po tayo. Pero kasi po, ang nangyari po kasi kadalasan sa ating mga tao, kung ano po yung nakikita nating mali sa tao, yun na po yung nakikita natin. Kung ano po yung nagpapadumi sa ating mata. At may sinabi po ang Biblia sa atin patungkol diyan. So ito po sinabi ng Bible sa Matthew 7 verse 3. Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang rosong nasa iyong mata? So yung mga bro, malinaw na sinasabi na bago tayo tumingin sa mali ng iba, tignan muna natin ang ating kamalian, So kahit na po na may mali po sa iba, hindi po natin ito dapat husgahan. So kung dadako po tayo sa Matthew 7 verse 1, na nakasulat na, huwag kayong humatol nang kayo'y di hatulan. So yung mga bro, huwag po tayong mag-judge para hindi rin po tayo hatulan, So malinaw po na binabanggit sa atin ng Biblia. So kailangan po natin mahalin ang kapwa natin gaya ng pagmamahal natin sa Diyos. Dahil ito po yung pangalawang commandment, yung mamahalin po natin ang kapwa po natin. Kung sino man yan, kaaway man yan, or masamang tao man po yan, ay mamahalin po rin natin dapat sila. Dahil ang gusto ng Panginoon, kahit na tipong sinasaktan tayo ng mga tao na yon, nilalait at inuusig, ay binabahagi pa rin natin ang salita ng Diyos na kung saan ito ang makakapagligtas sa kanila. So yung mga bro, sabi ko nga po kanina, bumalik po tayo sa life is too short. So ngayong alam mo na ang command ng ating Biblia kung paano ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kailan mo ito gagawin? So okay mga bro, i-assume na natin ang buhay natin na meron tayong past, present, and future. So sa past po, ito po yung mga nakaraang buhay na nakalimutan na natin. Sa present, ito po yung buhay po natin ngayon. Ito po yung ngayon na nagsasalita ako na pinapanood mo. At sa future po, yung magiging next video ko po or next live ko tomorrow, na kung saan sinasabi sa atin ng Bible na hindi natin alam kung ano ang future natin. Hindi natin masasabi na ay bukas ganito, ay bukas masarap pag ganito, ay bukas ito ang gagawin ko, Hindi natin masasabi. Pwede natin pagplanuhan ng bukas, pero hindi natin madidiktahan kung anong mangyayari bukas. So, kailan po kayo tatanggap? Kailan nyo po tatanggapin ang katotohanan? Kailan natin tatanggapin ang katotohanan? Bukas o ngayon? So, ako mga bro, ang payo ko sa inyo, ngayong naririnig mo ang video na ito, na naririnig mo sa akin, na nanggaling sa ating Bible, na lahat ng ito ay dapat gawin mo na ngayon, today. Hindi po natin masasabi na bukas na lang ako mananampalataya, bukas na lang ako mananalangin, bukas na lang ako magsisimba, bukas na lang ako magiginig sa'yo ng patungkol sa Biblia.
Kasi hindi natin alam ang bukas, di ba? At may sinabi ang Bible patungkol diyan. Sa James 4 verse 14 na nakasulat na, hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw na bukas. Ang buhay ninyong parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. So yun mga bro ha, malinaw na sinasabi ng Bible sa atin, hindi natin alam ang bukas. Pero pwede natin pagplanuhan ang bukas, pero hindi natin alam mangyayari sa bukas, no? Kumbaga nagplano lang tayo. Halimbawa ngayon, ako'y nag-aaral, no, college na ako, tapos pagka-graduate ko, magiging engineer ako sa after ko mag-aral, ganun. Pero hindi ko masasabi na engineer na ako dito bukas, engineer na ako sa taon na to, 'di ba? Kasi plano pa 'yon, no? Hindi kasi natin alam mangyari bukas. Tapos sabi rin ng Bible, ang buhay natin parang usok lang, mawawala din. Ito yung sinasabi kong panandalian lang, ano? So kung alam mo na ngayon na panandalian lang ang buhay natin, so kailan ka tatanggap ng katotohanan? Bukas? Hindi natin alam. Marahil bukas, pwede na ito ang katapusan. Walang nakakaalam kung kailan, anong araw at anong oras. Kasi mga bro, ang gusto ko lang i-point sa inyo na once na narinig nyo na, once na nakinig ka na, ay dapat gawin mo na. Today, now, this very hour na pinapanood mo ang video na ito, kung sakali man na pinapanood mo ng buo ang video na ito, now mo nang gawin. Now mo nang tanggapin ang katotohanan. Dahil ngayon din, may gustong sabihin ng Panginoon sa iyo. Kasi mga bro ganito yan yung mga tao po kasi noon, nung mga naunang tao po sa atin, ang mga unang nanampalataya po sa Diyos, ay nagpapaturo po sila sa Diyos nating nasa langit na turuan niyo po kami kung anong dapat naming gawin upang makaiwas kami sa galit na ibubuhos ng Diyos sa buong sanlibutan. So mga bro, dumako tayo sa Psalm chapter 90 verse 12. At ito ang nakasulat. Dahil itong buhay namin maikli lang ng panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumuno. Ayun mga bro, maikli lang ang buhay natin. Tapos ang sinasabi natin, Lord, turuan niyo po kami. Lord, i-guide niyo po kami, no? Na kung saan nangyari na, di ba? Nung 2020 years ago, di natin alam kung anong eksaktong date, dumating na yung guide, dumating na yung word of God, na kung saan Bible na hawak natin ngayon sa mga hindi natin natagpuan ng Panginoong Hesus. Yes mga bro, ang Panginoong Hesus, ang anak ng Diyos, ang binigay sa atin na magliligtas sa atin, na namatay para sa kasalanan natin at muling mabuhay upang iligtas lahat ng mga mananampalataya sa Kanya. Naghahanap tayo ng guide, naghahanap tayo na magtuturo sa atin. Eto na yun mga bro, dumating na si Jesus. Siya na ang pinaka-teacher ng teacher, siya na ang pinaka-hari ng mga hari, diba? So ano mga inihantay natin? Ngayon din, tanggapin natin ang katotohanan. At ang katotohanan na ang Panginoong Hesus na siyang tagapagligtas at Diyos natin. At dahil dun mga bro, dapat lang magpasalamat tayo sa Diyos. So, paano naman tayo magpapasalamat sa Diyos? So, nakasulat sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 18 na nakasulat na, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo. So yung mga bro malinaw na sinasabi ng Bible, magpasalamat tayo sa lahat ng pagkakataon, in all circumstances. So ano ibig sabihin nun? Pag tayo'y pinapalad or pinagpapala tayo ng Diyos, binibigyan niya tayo ng kasaganahan, kabuhayan, masarap na buhay sa mundo na to, ay dapat lang na magpasalamat tayo sa Diyos. Pero paano naman pag itong lahat ng bagay na ito ay nawala? Magpapasalamat pa rin ba tayo sa Diyos? Yes mga bro, dapat tayo magpasalamat. Sabi nga, sa lahat ng pagkakataon, dahil ang Diyos ang nagbigay ng buhay, siya ang bumubuhay, at siya rin ang kukuha ng ating buhay. So,
Alam na lang natin ngayon, COVID-19. 'Di ba? Marami pa tayong sinisisi, marami pa tayong sinasabi. Minsan, aminin natin sa sarili natin na, Lord, bakit ba nangyayari pa tong mga to? Parang sinisisi pa natin ng Diyos na nangyari to. Ang dami nang namatay, na itigil niya na to, 'di ba? Na kung saan, naalala natin ng Diyos. Na kung saan, bad times, 'di ba? Pero kapag good times, thank you Lord, thank you Lord. Pero minsan mga, di pa natin naalala. Pero ngayong bad times, nasisisi pa siya. Parang, kasalanan pa niya, 'di ba? Ang gusto ng Diyos ay magpasalamat ka sa lahat ng bagay na natatamo mo, mapag good times or bad times man. Ano man ang mangyayari sa buhay mo, ipagpasalamat mo sa Diyos. Bakit? Puro pagpapala na lang ba ang gagawin natin? Puro pagpapala na lang ba ang tatanggapin natin? Hindi na tayo magdurusa? Nakasulat din ito sa Biblia. Nakasulat ito sa Job 2 verse 10. At sinabi na, ang sagot ni Job, hindi mo naiintindihan ng inyong sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagsalita si Job ng laban sa Diyos. So yun mga bro, malinaw na sinasabi sa atin ng Bible, sa buhay po ni Job, na sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon, pasasalamatan natin ng Diyos. Tandaan nyo mga bro ha, hindi nangyayari ang COVID-19 na ito para pahirapan tayo ng Diyos, para magdusa tayo hanggang sa makuha na nating sisihin ng buhay na to, na kung saan dapat hindi na tayo nabuhay kasi ang dami na nawala sa atin, kayamanan, mahal sa buhay, kapangyarihan, kung ano man yan na nawala sa atin sa mundo na to. Tandaan nyo mga bro, lahat nangyayari ang mga bagay na ito sa isang kadahilanan lamang, dahil sa pagmamahal ng Diyos. Marahil ginagawa niya to sa ibang tao upang makilala mo siya ulit, upang makilala natin siya ulit, upang magkaroon tayo ulit ng pananampalataya at tumalikod sa ating mga kasalanan. Nangyari naman ang mabagay na ito para sa mga mananampalataya na kung saan sinusubok ang pananampalataya. Kaya mga bro, purihin natin ng Diyos, pasalamatin natin ng Diyos dahil napakadakila niya, dahil binibigay niya sa atin ang mga bagay na ito. Mapagpagpala man o mapagpadurusan man, sambahin natin ng Diyos, pasalamatan natin ng Diyos. So bakit ko sinabing pasalamatan natin ng Diyos? Simple lang, mahal tayo ng Diyos. Di ba nga sa John 3:16 na sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, na ang sino mang manampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Di ba mga bro, sabi, malinaw na sinasabi, hindi mapahamak, manampalataya ka lamang. Kanino ka mananampalataya? Sa Panginoong Hesus, no? Hindi sa tao, hindi sa kung sino man. Sinulat sa Bible ang Panginoong Hesus lamang. Sa Panginoong Hesus lamang tayo mananampalataya para hindi tayo mapahamak. So nangyayari ang mga bagay na ito dahil hindi yung napapahamak tayo. Hindi dahil sa gusto tayong ipahamak, kundi dahil may rason ito para bumalik tayo ulit sa Diyos, upang iligtas tayo. Kaya nangyari ang mga bagay na ito. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos. Kasi mga bro, kung babalik nga tayo sa topic natin na life is too short, kasi napaloob na rin to sa life is too short. Kasi ganito ang mangyayari sa buhay natin. Kung hindi natin tatanggapin ang Panginoong Jesucristo, mamumuhay tayo ng panandalian lang. Which is, ang buhay natin para sa panandalian lang, hindi para sa buhay na walang hanggan. Tandaan nyo mga bro, Romans 6:23, ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. So yung mga bro, ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. So, ano pang inaantay mo bro? Ano pang inaantay natin? Ba't di pa natin gawin ngayon? Ngayong nalaman na natin na ang buhay pala ay maikli lang, napadaan lang pala tayo dito. So ano pinintay natin? Bukas? Bukas na lang ako mananampalataya? No mga bro, dapat today, dapat now. Abang ngayon nagsasalita ako ngayon, nasa isip mo ang Diyos, nasa puso mo ang Diyos. Habang nagsasalita ako ngayon, sinasa puso mo ito. Ang gusto lang naman ng Diyos sa atin, ang requirement lang naman, actually hindi siya requirement, kumbaga ito yung tatlo na to na faith, love, and obedience. Manampalataya ka sa Panginoong Hesus na siya ay namatay para tubusin tayo sa ating mga kasalanan.
at muling nabuhay para iligtas, at yung pangako ay tumarin. Ang pangako ay tuparin sa ating lahat ng mga mananampalataya. Love. Dapat sa pananampalataya may pagmamahal. Ibig sabihin lamang to, kung anong mahal ng ating Diyos ay mahal din natin. Mahalin rin natin. Kung pinapahalagan niya ang bagay na ito ay pahahalagan din natin. Dahil may pananampalataya tayo dapat lang may pagmamahal tayo. At para mapatunayan ito na tunay na tayong nananampalataya sa Diyos, which is obedience. Obedience mga bro. Sumunod tayo sa Diyos. At ang mga bagay na to, yung kautusan niya, lahat ito simula sa maliit at sa malaking kautusan, dapat wala tayong mamiss. Dapat wala tayong kautusan na malalabag. At dapat mga bro, after natin magawa ang tatlong ito, lahat ng gagawin natin sa buhay natin, sa araw-araw ng buhay natin, sa oras-oras, ay to please God, to praise God, to worship God, to do for His glory. Gagawin natin ng lahat ng ito para sa Diyos, hindi para sa tao. Sinabi ito sa Colossians 3:23. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo na ang buong puso na para sa Panginoon. Kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Lahat ng gagawin natin, lahat ng bagay na ito for His glory, para sa Panginoon. Sabi ko nga, to praise God, to please God, to worship God, and to love God, because God loved us first. So yun lang mga bro, mahal tayo ng Diyos, kaya dapat lang ibalik natin ang pagmamahal na ito sa Kanya. Doon sa tatlong yun na faith, love, and obedience, mangingibabaw dapat ang love. Mananampalataya tayo dahil mahal natin ng Diyos. Hindi tayo mananampalataya dahil takot tayo mapunta sa impyerno. No, mananampalataya tayo dahil mahal natin ng Diyos. Gusto natin sumunod sa Diyos. Kasi grabe ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi natin masukat. Hindi natin mapantayan. Never, ever in man history na mapapantayan ang pagmamahal ng Diyos.